Ibinasura nila ang buhay ko habang humihinga pa ako. Habang nilulustay nila ang yaman ng ama ko sa magagarang handaan, nakakulong ako sa sarili kong katawan. Pinakikinggan ang halakhak ng lalaking dapat pakakasalan ko habang kaulayaw ang kanyang kabit sa mismong kama ko. Wala na yan. Pabigat na lang, sabi ng babaeng tinuring kong ina. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa pagiging manhid, babangon ako para bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang bangkay na nagising? Linisan mo na ang laway niyan, Teresita. Nakakadiri. Sayang ang yaman ng mga Montesillo, naging gulay lang ang nag-iisang tagapagmana. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Xaviera. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa kisameng may mga bahid ng tumagas na ulan, ngunit wala siyang kakayahang ibaling ang kanyang paningin. Sa loob ng kanyang isipan ay malinaw ang lahat. Naririnig niya ang bawat paghinga sa paligid. Naaamoy niya ang pinaghalong sangsang ng lumang gamot at amag mula sa maruming kumot na nakadagan sa kanyang katawan at nararamdaman niya ang magaspang na pagpunas ng tuwalya sa kanyang baba. Subalit ang kanyang katawan ay isang karsel na gawa sa yelo. Hindi niya maigalaw kahit ang dulo ng kanyang daliri. Hindi niya maibuka ang kanyang mga labi upang sumigaw at ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Carmela Reyes, ang babaeng tinawag niyang tita, mula pa noong bata siya, ang babaeng umiyak at lumuhod sa harap ng kanyang amang si Don Tarcisio upang hilingin na siya na ang mag-alaga sa kanya sa Pampanga ay nakatayo ngayon sa gilid ng kanyang kama. Ang malambing nitong boses na madalas umaliw sa kanya noon ay napalitan ng isang malamig at mapanghamak na tono. Ang milyon-milyong pisong ipinapadala ng kanyang ama, buwan-buwan para sa kanyang mga mamahaling gamot at pribadong nurse, ay malinaw na hindi nakarating sa kanyang silid. Ang reyna ng mga Montesillo ay nakahandusay ngayon sa isang madilim na kwarto, tinatrato ng higit pa sa isang pabigat na kalat. Isang matinding alon ng pagkawasak ang yumanig sa kaibuturan ng kaluluwa ni Via. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang hagulgulan ang kataksilang ito. Ngunit kahit ang kanyang mga luha ay ipinagkait sa kanya ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang sakit ng pagtatraidor ng mga taong pinagkatiwalaan niya ay mas malala pa sa pisikal na sugat na natamo niya mula sa aksidente. Ang mabibigat na yabag ng sapatos na tumatapak sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hudyat ng pagdating ng isa pang tao. Lumapit si Tyrone, ang lalaking nakatakda sanang pakasalan ni Via. Ang lalaking nangako ng walang hanggang pag-ibig sa kanya bago mangyari ang trahedya. Walang bakas ng awa sa mukha nito nang sulyapan niya ang nakahandusay na dalaga. Ma, pumasok na ba ang pera galing kay Tito Tarcisio? May kailangan akong bayaran para sa bagong sasakyan ko. Walang kaabog-abog na tanong ng binata. Ang boses ay puno ng pagkainip at pagkauhaw sa salapi. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carmela habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas na halatang nabili mula sa pera ng mga Montesillo. Huwag kang mag-alala, anak. Tumawag ako kanina sa matanda. Umiyak ako ng konti. Sinabi kong kailangan ni Via ng bagong makina para sa paghinga. Paniguradong bukas na bukas ay nasa bank account na natin ang pera. Napakadaling utuin ng amang yan dahil sa sobrang pagmamahal sa walang silbing anak na ito. Ang biglaang pag-ilaw at pagtunog ng telepono sa bulsa ng binata ay bumasag sa usapan. Kinuha ito ni Tyrone at isang malagkit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita ang pangalan ng tumatawag. Naglakad siya palabas ng silid habang masiglang kinakausap ang sinuman sa kabilang linya. Naiwan ang katotohanang hindi man lang niya hinawakan ang kamay ni Via kahit isang segundo upang kamustahin ito. Sumunod na rin si Carmela palabas. Naiwan ang malupit na utos kay Teresita na tapusin ang paglilinis.
Sumara ang pinto ng may malakas na puwersa na halos magpayanig sa mga dingding. Nang tuluyang mabalot ng katahimikan ng kwarto, dahan-dahang lumapit si Teresita sa gilid ng kama. Ang matandang mayordoma na matagal nang nagsisilbi sa pamilya, ngunit ngayon ay alipin na rin sa ilalim ng kalupitan ni Carmela, ay kumuha ng isang planggana ng maligamgam na tubig. Isinawsaw niya ang isang malinis na bimpo, piniga ito ng maigi, at napakalambing na ipinuna sa mukha ni Via. Ang init ng bimpo ay tila isang yakap na tumagos sa manhid na balat ng dalaga. Yumuko si Teresita, ang mga luha nito ay tahimik na pumatak at tumama sa likod ng palad ni Via. Patawad, Senyorita Via. Patawad kung wala akong magawa upang iligtas ka sa mga demonyong ito. Tiisin mo muna, nakikiusap ako. Bulong ng matanda na basag ang tinig dahil sa labis na habag at takot sa sariling kaligtasan. Ang munting gawang yon ng kabutihan ay naging isang matibay na sinulid ng pag-asa na kinapitan ng nangungulilang puso ni Via. Lumipas ang mga oras at tuluyang nilamon ng dilim ang buong paligid. Tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip mula sa siwang ng bintana ang nagbibigay ng kakarampot na anino sa silid. Ang malamig na simoy ng gabi ay nagdala ng nakakakilabot na katahimikan sa buong probinsya. Walang kakayahang gumalaw o pumikit ng kusa. Nanatiling nakatitig si Via sa kawalan. Kinakapa ang sariling katatagan sa gitna ng bangungot na ito. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang anumang salita. Ngunit naramdaman ni Via ang pagpasok ng isang kakaibang presensya. Isang madilim na anino ang dahan-dahang gumapang sa sahig, palapit ng palapit sa kanyang higaan. Ang bigat ng bawat hakbang ng hindi kilalang tao ay tila nagpabilis sa pag-ikot ng mundo ni Via sa loob ng kanyang dibdib na hindi makagalaw. Tumayo ang bulto sa mismong tabi ng kanyang unan, hinaharangan ng liwanag ng buwan, at unti-unting yumuko patungo sa kanyang walang kalaban-labang mukha. Ang aninong unti-unting lumamon sa liwanag ng buwan ay pamilyar sa paningin ni Via. Nang tuluyang tumama ang sinag sa mukha ng bulto, nakilala niya ang matikas na panga at ang mga matang dati ay tinititigan niya ng may buong pagmamahal. Si Tyrone, subalit hindi siya nag-iisa. Mula sa likuran ng binata ay lumitaw ang isa pang figura, isang babaeng may mahaba at nakalugay na buhok, nakakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang mapapangasawa. Lumakad ang dalawa patungo sa malambot na sofa na paboritong upuan ni Via noon. Walang pakialam ang mga ito sa nakahandusay na may-ari ng silid, na ang mga mata ay nakadilat at tahimik na nakasaksi sa lahat. Niyakap ng babae si Tyrone at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Babe, ang amoy ng kwartong ito, parang ospital na pinabayaan. Kailan ba tayo aalis dito? Reklamo ng babae na ang boses ay agad na nakilala ni Via. Si Clarice, ang mismong sekretarya sa kumpanya ng kanyang ama. Ang babaeng madalas niyang batiin ng may ngiti tuwing bumibisita siya sa opisina. Tumayo si Clarice at lumapit sa tokador ni Via. Tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin habang nakahandusay sa likuran ang tunay na prinsesa ng tahanan. Kinuha nito ang pinakamamahaling pabango na bigay pa ng ama ni Via mula sa Paris. Walang pakundangang inispray ni Clarice ang likido sa kanyang leeg at pulso. Ang pamilyar na halimuyak ng sampagita at rosas ay kumalat sa hangin. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, tila ito naging laso na sumakal sa lalamunan ni Via. Ang kanyang sariling kwarto, ang kanyang mga personal na gamit, at ang lalaking inakala niyang magiging habambuhay na kasama ay nilalapastangan sa mismong harapan ng kanyang mga walang kakayahang mata. Lumapit si Tyrone at niyakap si Clarice mula sa likuran. Inilalapat ang mga labi sa balikat ng dalaga. Konting tiis na lang, love. Kapag nangyari na ang kasal at napapirma na natin si Don Tarcisio sa absolute power of attorney, hawak na natin ang buong kumpanya. At kapag nakuha ko na ang lahat, huminto si Tyrone at lumingon sa gawin ni Via. Ang mga mata nito ay punong-puno ng kasakiman at kawalang awa.
Ipapatanggal ko na ang mga makinang nagbubuhay sa tuod na yan. Matatapos na rin ang paghihirap niya at magsisimula na ang maligayang buhay ay natin. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalambingan sa ibabaw ng sofa, nagbubulungan ng mga pangakong ninakaw mula sa kinabukasan ni Via. Unti-unting naglalaho ang atensyon nila sa paligid. Sa ibabaw ng kama, isang matinding digmaan ang nagaganap sa loob ng katawan ng dalaga. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa pinaghalong pandidiri, galit, at matinding kahihiyan. Ginapang ng panginginig ang kanyang kaluluwa. Tinuon ni Via ang lahat ng natitirang lakas ng kanyang isipan sa kanyang mga talukap. Ayaw niyang makita ang dumi sa kanyang harapan. Ayaw niyang saksihan ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Sa isang pambihirang pagkakataon ng matinding determinasyon, unti-unting bumaba ang kanyang mga pilikmata hanggang sa tuluyang maglapat ang mga ito. Kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata ay ang pagtakas ng isang mainit na luha na matagal nang naghihintay na kumawala. Ang luhang yon na gumapang sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang unan, ay hindi na luha ng awa sa sarili, kundi luha ng namumuong paghihiganti. Pagsapit ng umaga, wala na ang mga anino ng kataksilan. Ang pumalit ay ang nakakapasong sikat ng araw at ang nakakakilabot na pagpapanggap ni Carmela. Pumasok ito sa kwarto, bitbit ang kanyang telepono. Inutusan ang dalawang bagong katulong na ayusin ang unan ni Via upang magmukhang maaliwalas ang eksena. Nang magsimulang kumuha ng video si Carmela, ang mukha nitong matalim ay biglang nagbago. Naging isang kaawa-awang ina na halos mawalan ng boses sa pag-iyak. "Tarcisio, tignan mo ang anak natin." Magdamag ko siyang binantayan. Hindi ako makatulog sa pag-aalala. Ipadala mo na ang dagdag na pondo para sa bago niyang therapy. Parang awa mo na. Pagmamakaawa nito sa harap ng kamera, bawat salita ay balot ng kasinungalingan habang pasimpleng pinupunasan ang mga matang walang luha. Nang matapos ang pagkuha ng video, mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ni Carmela. Inikot nito ang mga mata na tila diring-diri sa ginawang pag-arte. Inilabas niya ang isang nakusot na resibo mula sa bulsa ng kanyang bestida at walang ingat na itinapon ito sa basurahan sa gilid ng kama. Hindi pumasok ng maayos ang papel at lumagpak ito sa sahig. Mula sa siwang ng kanyang mga matang bahagyang nakadilat, naaninag ni Via ang nakadiin na pulang tinta sa resibo. Isang pangalan ng gamot na hindi kailanman inireseta sa kanya ng mga doktor sa Maynila ang nakasulat doon. Isang patunay na may kahina-hinalang kemikal na unti-unting ipinapasok sa kanyang sistema gamit ang sariling yaman ng kanyang ama. Akmang lalabas na si Carmela upang ipagpatuloy ang kanyang pagwawaldas nang biglang mabasag ang katahimikan ng malaking bahay. Mula sa labas ng pasilyo, ang matining at kaawa-awang pagtangis ng isang maliit na bata ay umabot sa pandinig ni Via. Ang tunog ng mga hikbing puno ng takot ay tila kumurot sa puso ng dalaga. Gumigising sa kanyang likas na pagmamalasakit. Agad na nagigting ang panga ni Carmela. Mabilis nitong hinila ang pinto at sumigaw sa mga katulong sa labas nang may nakakapasong galit. "Itago niyo ang bastardong yan sa likod. Kapag narinig ko pa ang iyak ng batang yan, palalayasin ko kayong lahat." Ang malupit na banta ni Carmela ay sinundan ng tunog ng sapilitang paghihila hanggang sa tuluyang maglaho ang pag-iyak ng bata. Naiwan si Via sa malamig at tahimik na silid. Ang kanyang isipan ay nababalot ng matinding katanungan kung sino ang inosenteng kaluluwang iyon na dumaranas ng parehong kalupitan sa ilalim ng iisang bubong at kung paano siya makakawala sa bangungot na ito upang iligtas hindi lamang ang kanyang sarili kundi pati na rin ang batang iyon. Nang tuluyang maglaho ang malulupit na banta ni Carmela sa labas ng pasilyo, isang kakaibang anino ang dahan-dahang sumilip mula sa siwang ng hindi nakasarang pinto. Wala itong dalang panganib, kundi isang inosenteng presensya na naglalakad ng walang sapin sa paa.
Isang batang lalaki na marahil ay nasa 5 taong gulang pa lamang ang maingat na humakbang palapit sa kama ni Via. Magulo ang kanyang buhok at medyo marungis ang kanyang pisngi, tanda ng isang batang lumalaki sa kawalan ng aruga. Ito ang batang kinamumuhian ni Carmela, ang bunga ng panloloko ni Tyrone na itinago mula sa kaalaman ng lahat. Umakyat ang bata sa isang maliit na silya sa gilid ng higaan upang maabot ang muka ng dalaga. Sa pamamagitan ng kanyang maliliit at nanginginig na mga kamay, maingat niyang pinunasan ang natuyong bakas ng luha sa pisngi ni Via gamit ang laylayan ng kanyang kupasing damit. Ang paghaplos na yon, bagaman magaspang ang tela, ay naghatid ng isang matinding init na tumagos sa manhid na katawan ni Via. "Huwag ka na umiyak, Sleeping Fairy," inosenteng bulong ng bata. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng purong pag-asa at kalungkutan. Dinukot niya ang kanyang maliit na bulsa at inilabas ang isang pirasong candy na medyo tunaw na ang balot. Mabilis at maingat niya itong isiningit sa ilalim ng unan ni Via, isang munting lihim na handog sa gitna ng malupit na paligid. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nawasak ng marahas, nahilahi ng bata ng isang katulong na humahangos papasok. Ang mukha ng bata ay napuno ng takot. Habang kaladkad siya palabas, ang kanyang maliliit na paa ay pilit na pumipiglas sa sahig, ngunit walang magawa laban sa lakas ng matanda. Naiwan muli si Via, kip-kip ang matinding pasasalamat at pagnanasang mayakap ang batang iyon na kapwa niya bilanggo sa mansyong ito. Makalipas ang ilang sandali, isang bagong presensya ang pumasok sa silid. Pamilyar sa pandinig ni Via ang kalmadong paglakad na ito, walang pagmamadali at may dalang awtoridad. Si Dr. Tadeo Slim, ang manggagamot na inupahan ng pamilya Reyes mula sa bayan upang magmukhang may sapat na atensyong medikal ang dalaga. Kasunod nito ay si Carmela, na ang boses ay agad nagbago mula sa pagiging demonyo tungo sa pagiging isang nag-aalalang ina. "Doc, kayo na po ang bahala sa anak ko. Hindi na ako makatulog sa kaiisip sa kanyang kalagayan," wika ni Carmela na may kasamang pekeng panginginig ng boses. Pasimple nitong inilabas ang isang makapal na sobre at pilit na isinisiksik sa bulsa ng paboritong puting uniforme ng doktor. "Para sa inyo po ito, Doc. Dagdag na tulong lang. Kayo na po ang bahala sa report ha. Sabihin niyo na lang na ginagawa namin ang lahat ng pinakamabuti para sa kanya." Dahan-dahang kinuha ni Taydius ang sobre mula sa kanyang bulsa at ibinalik ito sa ibabaw ng mesa ng may magalang ngunit matigas na pagtanggi. "Trabaho ko po ang magsabi ng totoo batay sa kondisyon ng pasyente, Ma'am Carmela. Titignan ko muna siya," sagot ng doktor. Ang kanyang tono ay hindi nagpapakita ng anumang pagkagiliw sa panunuhol. Naiwang nakatikom ang panga ni Carmela dahil sa inis bago ito nagpasyang lumabas ng silid upang iwan ang manggagamot sa kanyang gawain. Nang masiguro ni Tadeus na sila na lamang dalawa sa kwarto, nag-iba ang aura ng kanyang presensya. Nawala ang formal na tigas ng kanyang tindig at napalitan ito ng isang matinding pag-aalala. Lumapit siya sa gilid ng kama at sinimulan ang pagsusuri. Nang kunin niya ang pulso ni Via, bahagyang nanigas ang mga kalamnan sa panga ng doktor. Sa ilalim ng maputlang balat ng dalaga, nakita niya ang mga pasa na halatang dulot ng marahas na pagpisil at hindi ng aksidente. Naramdaman din niya ang hindi natural na paninigas ng mga braso nito. Isang malinaw na senyales na hindi ito nakakatanggap ng tamang physical therapy na binabayaran ng ama nito buwan-buwan. Inilibot ni Tadeus ang kanyang paningin sa paligid at tumigil ang kanyang mga mata sa botelya ng gamot na nakasabit sa gilid ng kama, pati na rin sa basurahang naglalaman ng mga itinapong resibo. Isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ng doktor. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding pagdududa at pagpipigil ng galit. May natuklasan siyang isang malagim na katotohanan sa mga kemikal na itinuturok sa katawan ng dalaga. Isang lihim na maaring tuluyang kumitil sa pag-asa nitong gumaling.
Ibinalik ni Tadeus ang kanyang paningin kay Via. Tinitigan niya ang mga nakadilat at walang kurap na mata ng dalaga. Sa likod ng malamig na anyong yon, nakita ng doktor ang isang kaluluwang sumisigaw, nagmamakaawa at nauuhaw sa hustisya. Sa isang mabilis na desisyon, sinadya ni Tadeus na hayaang mahulog ang kanyang stethoscope sa sahig. Yumuko siya upang pulutin ito. Tinatago ang kanyang sarili mula sa paningin ng sino mang maaaring sumilip mula sa pinto. Sa ilalim ng kama, sa isang espasyong sila lamang dalawa ang nakakaalam, maingat na kinuha ng malalaki at maiinit na kamay ni Tadeus ang nanlalamig na kamay ni Via. Ang haplos na yon ay hindi katulad ng magaspang na pagtrato ni na Carmela. Ito ay isang haplos na nagbibigay ng kanlungan, isang tahimik na pangakong hindi siya nag-iisa. Ibinukod ng doktor ang maliit na hinlalili ng dalaga at hinawakan ito ng may buong pag-iingat. Inilapit niya ang kanyang mukha malapit sa tainga ni Via at bumulong ng napakahina, ngunit sapat upang tumagos sa kaibuturan ng puso ng dalaga. Kung naririnig mo ako, Via, igalaw mo ang daliri mo. Ang init na nagmumula sa palad ni Tadeus ay tila isang kuryente na unti-unting dumaloy sa mga ugat ni Via. Lumilikha ng isang matinding pagnanais na basagin ang sumpa ng kanyang sariling katawan. Sa ilalim ng malawak na karagatan ng kadiliman na bumabalot sa isipan ni Via, ang mainit at magaspang na palad ni Tadeus ay nagsilbing nag-iisang parola. Tinipon ng dalaga ang bawat hibla ng kanyang lakas, bawat patak ng kanyang determinasyon, at ibinuhos ito sa kanyang walang pakiramdam na kamay. Ang kanyang utak ay sumisigaw ng utos, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakabaon sa semento. Subalit, sa likod ng labis na paghihirap, isang himala ang nangyari. Gumapang ang isang kakarampot na kuryente mula sa kanyang ugat patungo sa kanyang daliri. Ang kanyang hinlalili ay gumalaw. 1 milimetro lamang, isang napakanipis na panginginig, ngunit sapat na upang magpadala ng matinding pagyanig sa buong pagkatao ng doktor. Napatigil sa paghinga si Tadeus. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa kamay ng dalaga. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakayuko sa ilalim ng kama. Pinipigil ang emosyong nagbabadyang sumabog sa kanyang dibdib. Nang harapin niya si Carmela, nakakarating lamang sa pintuan, ang mukha ni Tadeus ay bumalik sa pagiging isang formal at seryosong profesional. Ma'am Carmela, panimula ng doktor. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin ng awtoridad. Hindi maganda ang reaksyon ng pasyente sa kasalukuyang gamot. Naninigas ang kanyang mga kalamnan. Kailangan nating palitan ang kanyang medikasyon simula ngayong gabi. At ako mismo ang magtuturok nito araw-araw bago siya matulog upang mabantayan ko ang kanyang kalagayan. Nagsalubong ang mga kilay ni Carmela, bakas ang pagkainis sa abalang dulot ng doktor, ngunit wala siyang magawa. Kailangan niya ang magandang ulat ni Tadeus upang patuloy na bumaha ang pera mula kay Don Tarcisio. Walang gana siyang sumang-ayon at mabilis na tinalikuran ng doktor upang asikasuhin ang sariling luho. Pagsapit ng gabi, ang buong mansyon ay nilamon ng nakakabininging katahimikan. Ang pinto ng silid ni Via ay dahan-dahang bumukas, kasabay ng maingat na paglapat ng seradura mula sa loob. Lumapit si Tadeus sa higaan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Via. Yumuko ang doktor. Ang kanyang muka ay ilang pulgada lamang mula sa mukha ng dalaga. Ang kanyang mainit na hininga ay tumama sa malamig na pisngi ni Via. Alam kong naririto ka pa rin, Via. Alam kong naririnig mo ako. Bulong ni Tadeus. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa nanlalamig na kaluluwa ng dalaga. Kung naiintindihan mo ang mga sinasabi ko, ipikit mo ang iyong mga mata ng isang beses. Walang atubiling ibinaba ni Via ang kanyang mga talukap. Nang muli niya itong idilat,
Nakita niya ang matinding pag-asa na nagliliyab sa mga mata ng magiting na doktor. Sinasaktan ba nila ang katawan mo? Tanong ni Thaddeus, ang panga ay nagigting sa pinipigil na galit. Isang kurap para sa oo, dalawa para sa hindi. Pumikit si Via ng isang beses. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Thaddeus. Halatang nadudurog ang kanyang puso sa katotohanang kinumpirma ng dalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Via, mas mahigpit at mas puno ng pangako kaysa kanina. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang may manakit pa sa'yo. Habang sinusuri ni Thaddeus ang pasyente, napansin niya ang isang matapang at murang halimuyak na nakakapit sa balat ni Via. Ang iwing amoy ni Clarice na sadyang iniwan upang lapastanganin ng dalaga. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Nang may matinding paggalang at pag-iingat, dahan-dahan niyang pinunasan ang leeg, ang mga balikat, at ang mga braso ng dalaga. Bawat haplos ng maligamgam na tuwalya ay tila humuhugas, hindi lamang sa amoy ng kalapastanganan ng kabit ni Tyrone, kundi pati na rin sa pait at dumi ng pagtatraidor na dinanas niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan ng pagiging manhid, naramdaman ni Via na siya ay isang tao, isang babaeng iginagalang, iniingatan, at pinahahalagahan. Sinimulan ni Thaddeus na masahihin ang mga naninigas na binti at braso ni Via. Ang malalaking kamay ng doktor ay nagdala ng nakapapawing pagod na init. Ang bawat pagpisil sa kanyang mga kalamnan ay nag-iwan ng isang kakaibang kiliti sa kanyang pagkatao na matagal nang inilibing ng trahedya. Bago tapusin ang kanyang panggagamot, napansin ng doktor ang basurahan sa gilid ng mesa. Maingat siyang yumuko at pasimpleng kinuha ang isang walang laman na lalagyan ng gamot na itinapon ni Carmela kaninang umaga. Itinago niya ito sa malalim na bulsa ng kanyang puting uniforme. Isang tahimik na sumpa na hahanapin niya ang katotohanan sa likod ng lason na ito. Subalit ang napakagandang sandali ng kapayapaan ay biglang nawasak. Ang seradura ng pinto ay marahas na inikot mula sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pintuan, ang mga lumang bisagra nito ay dumaing sa gitna ng gabi. Sa bungad nito ay nakatayo si Tyrone. Ang amoy ng matapang na alak ay mabilis na sumakop sa hangin ng kwarto. Nalilisik ang mga mata ng binata habang nakatingin sa doktor na nakayuko at mag-isang inaalagaan ang kanyang mapapangasawa sa gitna ng madilim na silid. Bumilis ang tibok ng puso ni Via na tila nakikipagkarera sa oras. Ang takot na namuo sa kanyang dibdib ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaisa-isang lalaking nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling lumaban. Paano kung ang mismong kaligtasan niya ang maging dahilan ng kapahamakan ng nag-iisang taong nagmamalasakit sa kanya sa loob ng impyernong ito? Ang maras na pagtulak sa pintuan ay nagdala ng isang mabigat at nakakasulasok na amoy ng alak sa loob ng tahimik na silid. Nakatayo sa bungad si Tyrone. Ang mga mata nito ay mapula at nanlilisik habang nakatitig sa bulto ng doktor na nakayuko sa higaan ng kanyang mapapangasawa. Ang bawat paghinga ng binata ay nagpapahiwatig ng matinding pagkalasing at pinipigil na galit. Sa kabila ng nagbabadyang gulo, hindi kinakitaan ng anumang takot o pagkataranta si Dr. Thaddeus. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Via, tinatakpan ng mga braso at binti nito na kanyang minasahe. Tumayo siya ng tuwid at hinarap ang binata. Taglay ang isang napaka-formal at profesional na anyo. Na tila ba walang anumang lihim na namamagitan sa kanila ng dalaga. Mabuti at nandito ka, Sir Tyrone. Mahinahong bungad ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng panginginig. Kasalukuyan kong nilalagyan ng gamot ang mga nagsisimulang sugat sa likod ng pasyente. Kapag hindi natin naiwasan ang bed sores, maaaring mauwi ito sa impeksyon na mas mahirap gamutin. Kailangan niyang maipihit ng maayos tuwing gabi. Pinagmasdan ni Tyrone ang manggagamot mula ulo hanggang paa. Tila kinikilatis kung may katotohanan sa mga sinasabi nito.
Ang pagbanggit sa mga sugat at impeksyon ay naging sapat upang lalong pandirihan ng binata ang sitwasyon. Umikot ang mga mata ni Tyrone at umiling ito na tila naiinis sa abalang dulot ng kalagayan ni Via. Wala siyang interes na tumulong o kahit man lang lumapit. Umikot siya at tuluyang nilisan ang kwarto. Iniiwan ang dalawa sa kanilang ligtas na espasyo. Nakahinga ng maluwag si Via, ngunit alam niyang ito ay panandaliang kapayapaan lamang. Pagsapit ng umaga, isang malaking pagbabago ang naganap sa paligid ng mansyon. Ang mga bintana ay binuksan ng maluwang upang papasukin ang liwanag ng araw at ang mga katulong ay aligaga sa paglilinis. Mula sa kanyang higaan, nararamdaman ni Via ang kakaibang tensyon sa hangin hanggang sa tuluyang pumasok sa kanyang silid ang pinagmulan ng lahat ng paghahandang ito. Iniluwan ng pintuan ng isang lalaking nakasakay sa wheelchair. Itinutulak ng isang pribadong nurse. Ang lalaking ito ay may bakas ng matinding pagod at panghihina. Sa kanyang mukha, dulot ng isang banayad na stroke na umatake sa kanya matapos ang trahedyang sinapit ng nag-iisang anak. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila piniga ang puso ni Via. Narito ang kanyang ama, si Don Tarcisio, ang dating matikas at makapangyarihang haligi ng kanilang pamilya na ngayon ay pilit lumalaban sa sariling karamdaman, mabisita lamang siya. Subalit bago pa man makalapit ang matanda, isang napakabilis at nakaririmarim na eksena ang nilaro ni Carmela. Tumakbo ang babae palapit sa wheelchair ng Don, bumagsak sa kanyang mga tuhod at mahigpit na yumakap sa mga binti ng matanda. Nagsimula itong humagulgol. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pekeng pagdurusa na akala mo ay siya ang pinakanawalan sa mundo. Don Tarcisio, salamat sa Diyos at nakarating kayo, pag-iyak ni Carmela habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Tignan niyo po ang ginagawa kong pag-aalaga kay Via. Hindi na po ako nakakatulog gabi-gabi. Nalalagas na ang mga buhok ko sa kaiisip kung paano siya bubuti. Ang mga doktor dito, sinasabi nilang kailangan na ng mga agarang desisyon para sa mga operasyon at bagong gamutan niya. Tumango ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at labis na tiwala sa babaeng nasa kanyang harapan. Ginamit ni Carmela ang kahinaan ng Don upang itanim ang pinakamatinding lason ng manipulasyon. Tito, patuloy ni Carmela, ginagamit ang pinakamalambing na tono ng pagmamakaawa. Kailangan po ng legal na kinatawan ni Via dito sa Pampanga para makapirma agad sa mga papeles ng ospital kung may emergency. Mahihirapan po kayong bumiyahe palagi mula Maynila dahil sa kondisyon nyo. Utang na loob po namin sa inyo ang buhay namin. Kaya hayaan niyo po sanang si Tyrone ang gawin nating legal na tagapag-alaga niya. Siya rin naman ang magiging asawa niya. Para lang po ito sa kaligtasan ni Via. Naririnig ni Via ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng tinuring niyang pangalawang ina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanyang ama na ang lahat ng ito ay isang bitag upang tuluyang agawin ang kanilang yaman. Mainit na luha ang sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata ng dalaga, luha ng matinding pagkaawa sa sarili at sa kanyang amang niloloko sa mismong harapan niya. Nang mapansin ito ni Don Tarcisio, inutusan niya ang nurse na ilapit siya sa higaan. Bahagyang nanginginig ang kamay ng matanda habang marahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ibinaba niya ang kanyang mukha at marahang nag-iwan ng halik sa noo ni Via. Isang simpleng kilos na puno ng pagmamahal ng isang ama. Ngunit bago pa man lubos maramdaman ni Via ang init ng sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Carmela. Kinuha niya ang panyo at pinunasan ang mga luha ni Via. Sabay ngiti ng matamis sa matanda. Isang ngiting tila may ibang itinatago. Huwag po kayong mag-alala, Don Tarcisio. Umiiyak lang po iyan sa tuwa dahil alam niyang nasa mabuti siyang mga kamay natin. Wika ni Carmela. Pilit na binabaluktot ang kahulugan ng pighati ng dalaga.
Walang nagawa si Via kundi ang panoorin ang pag-alis ng kanyang ama. Bago tuluyang ilayo ang wheelchair, muling yumakap si Don Tarcisio sa anak. Sa gitna ng yakap na yon, naramdaman ni Via ang pagdulas ng isang maliit at malamig na bagay na isiningit ng kanyang ama sa ilalim ng kanyang unan. Isang sikreto na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Nang makalabas ang sasakyan ni na Don Tarcisio mula sa tarangkahan ng mansyon, mabilis na naglaho ang anyo ng mabait na ina sa mukha ni Carmela. Humakbang ito pabalik sa kama ni Via. Ang mga mata nito ay nanlalamig at puno ng puot. Nang walang anumang babala, itinaas niya ang kanyang kamay at pinadausdos ang isang napakalakas na sampal sa pisngi ng dalaga. Ang hapdi ay tumagos hanggang sa buto ni Via. Nag-iwan ng pulang marka sa kanyang maputlang balat. Huwag na huwag kang iiyak-iyak sa harap ng tatay mo. Pipirma na siya bukas sa mga papeles at mapapasa amin na ang lahat. Nanggigil na banta ng matanda bago maglakad palabas ng silid. Naiwang nakatitig sa kisame si Via, ang kanyang pisngi ay nag-iinit sa sakit. Ngunit sa gitna ng matinding pang-aapi at kawalan ng pag-asa, isang kakaibang puwersa ang nagising sa kanyang sistema. Ang labis na puot na naipon sa kanyang dibdib ay nagpadala ng sunod-sunod na kuryente sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan, sa ilalim ng makapal na kumot, ang mga nanginginig niyang daliri ay nag-umpisang tumiklop. Mula sa pagiging manhid, ang kanyang palad ay unti-unting nakabuo ng isang napakahigpit at matigas na kamao. Ang hapdi sa pisngi ni Via na iniwan ng malupit na palad ni Carmela ay hindi naging simbolo ng pagkatalo, kundi isang mitya na nagpasiklab sa natutulog niyang katawan. Habang nakatitig sa kisame, naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng init sa kanyang mga ugat. Ang pamamanhid na tila makapal na yelo na bumalot sa kanya sa loob ng maraming buwan ay nagsimulang matunaw. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang kanang kamay na nasa ilalim ng kumot. Sa bawat paghinga, pilit niyang inuutusan ng kanyang mga kalamnan, nanginginig, nangangawit, hanggang sa tuluyang tumiklop ang kanyang mga daliri at bumuo ng isang mahigpit na kamao. Kaya na niyang gumalaw. Isang matinding bugso ng emosyon ang sumalpok sa kanyang dibdib. Nais niyang ibuka ang kanyang mga labi. Nais niyang isigaw ang lahat ng puot at humingi ng saklolo upang makalabas sa impyernong ito. Ngunit pinigilan siya ng kanyang sariling isipan. Sariwa pa sa kanyang pandinig ang mga plano ni Carmela at ang nalalapit na pagpirma ng kanyang ama sa mga papeles ng kapangyarihan. Kung bigla siyang magpapakita ng himala at gigising ngayon, madaling makagagawa ng kwento ang mga demonyong nakapaligid sa kanya. Maaari nilang sabihin na nawala siya sa tamang pag-iisip o mas malala, baka tuluyan na nilang tapusin ang kanyang hininga habang siya ay natutulog. Kailangan niyang maging isang multo sa kanyang sariling katawan. Kailangan niyang magpanggap na paralisado habang naghahanda ng isang patibong. Pagsapit ng gabi, ang silid ay binalot muli ng malamig na hangin at mapanglaw na liwanag. Bumukas ang pinto at pumasok si Thaddeus, bit-bit ang kanyang pamilyar na kagamitang medikal. Bakas sa mukha ng doktor ang labis na pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pag-asa at pagmamalasakit nang tumitig siya sa dalaga. Lumapit siya sa gilid ng higaan at, tulad ng kanyang nakagawian, maingat niyang inabot ang pulso ni Via upang pakiramdaman ang tibok ng puso nito. Subalit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya basta pinakiramdaman. Gamit ang lahat ng lakas na naipon niya buong maghapon, itinaas ni Via ang kanyang palad at mahigpit na hinawakan ang kamay ng doktor. Nanigas ang buong katawan ni Thaddeus. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang huminto habang ang kanyang mga mata ay lumaki sa labis na gulat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa mga kamay nilang magkahawak at pagkatapos ay inilipat ito sa mukha ng dalaga. Ang mga mata ni Via ay hindi na kasing blangko ng dati. Mayroon na itong ningning ng pag-asa, pagmamakaawa
at nag-aapoy na determinasyon, ibinaling ni Via ang kanyang lakas sa kanyang lalamunan. Parang pinupunit ng mga bubog ang kanyang lalamunan sa bawat pagsubok niyang pumitik ng tunog. Ngunit pinilit niya hanggang sa lumabas ang mga unang salitang matagal nang ibinaon ng trahedya. Lungan mo ako. Ang boses ay basag, paos, at halos isang bulong lamang. Ngunit para kay Thaddeus, ito ay ang pinakamagandang himig na kanyang narinig. Namuo ang maiinit na luha sa mga mata ng magiting na manggagamot. Wala siyang inaksayang sandali. Maingat niyang isinuot ang kanyang 2 bisig sa ilalim ng likuran at balikat ni Via. At dahan-dahan itong inalalayan upang makaupo sa unang pagkakataon. Nang hina ang leeg ni Via at ang kanyang ulo ay kusa na lamang bumagsak at sumandal sa malapad at matipunong balikat ng doktor. Ang pamilyar na amoy ng malinis na sabon at medisina na nagmumula kay Thaddeus ay naging isang ligtas na kanlungan para sa pagod niyang kaluluwa. Isinandal ni Thaddeus ang kanyang pisngi sa tuktok ng ulo ng dalaga. Hinihigpitan ang pag-alalay sa nanginginig nitong likuran. Nandito ako. Hindi ka na nag-iisa, Via. Ilalabas kita rito. Bulong ni Thaddeus, ang kanyang boses ay basag. Dahil sa matinding pagpipigil ng emosyon, ang simpleng pagyakap na yon ay walang halong malisya. Puro paggalang, pangako, at isang malalim na uri ng pagmamahal na nabuo sa loob ng madilim na silid na yon. Ang kanilang taimtim na sandali ay naudlot ng magbukas ang pinto mula sa likuran. Pumasok si Teresita bitbit ang isang planggana ng maligamgam na tubig para sa paglilinis ng dalaga. Nang makita ng matanda na nakaupo ang kanyang senyorita at yakap-yakap ng doktor, bumitaw ang kanyang mga kamay. Bumagsak ang planggana sa sahig at ang tubig ay mabilis na umagos sa makinis na kahoy. Tinatangay ang gulat at takot sa mukha ng matandang mayordoma. Akmang tatakbo si Teresita upang tumawag ng tulong sa pag-aakalang may masamang ginagawa ang doktor. Ngunit pinigilan siya ng boses ni Via. Teresita, wag. Napako sa kinatatayuan ang matanda. Nang mapagtantong nagsasalita ang kanyang inaalagaan, nanlambot ang mga tuhod nito at tuluyang napaluhod sa basang sahig. Humagulgol si Teresita, ang kanyang mga balikat ay yumanig sa labis na kagalakan at pagsisisi. Gumapang siya palapit sa higaan at hinagkan ng nanginginig na kamay ni Vi. Diyos ko, senyorita, gising ka. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Umiiyak na pagsamo ng matanda. Sukdulang mamatay ako, tutulungan ko kayo. Sawang-sawa na ako sa kalupitan ni Carmela. Ginawa niya kaming mga aso dito, kapalit ng utang na loob na isinusumbat niya araw-araw. Tumingin si Via kay Thaddeus at sa pamamagitan ng isang sulyap, nagkaintindihan sila. Ang 3 kaluluwang inapi sa loob ng mansyong ito ay bumuo ng isang lihim na alyansa. Bago pa man makapagplano ng maayos, ipinagtapat ni Teresita ang isang mahalagang impormasyon na magbabago sa takbo ng kanilang laban. Mayroong isang nakakandadong kwarto sa dulo ng kusina kung saan itinatago ni Carmela ang mga tunay na libro ng kwenta at mga resibo ng perang ninakaw niya mula kay Don Tarcisio. Upang mapaghandaan ang kanilang pagtakas at paghihiganti, iminungkahi ni Thaddeus na subukang itayo si Via upang suriin kung gaano kalala ang panghihina ng mga binti nito. Maingat na inalalayan ng doktor ang baywang ng dalaga habang ibinababa naman nito ang kanyang mga paa sa sahig. Isinuot ni Thaddeus ang malambot na tsinelas sa malamig na mga paa ni Via. Nang maramdaman ni Via ang bigat ng kanyang sariling katawan, parang mga karayom na tumusok sa kanyang mga binti ang sakit ng matagal na hindi paggalaw. Ngunit sa tulong ng matitibay na bisig ni Thaddeus, nakatayo siya ng ilang sandali. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi. Subalit ang maikling kaligayahan ay nilamon ng matinding kaba nang maramdaman nila ang panginginig ng sahig sa labas ng pasilyo. Ang mabigat na hakbang ng mga sapatos
At ang boses ni Carmela na nag-uutos sa mga katulong ay palapit ng palapit sa silid. Nataranta si Teresita at mabilis na nagpunas ng sahig. Binuhat ni Tadeo si Via ng buong bilis upang ibalik ito sa kama. Inayos ang kanyang pagkakahiga at hinila ang kumot hanggang sa kanyang dibdib upang itago ang nagmamadaling paghinga ng dalaga. Nagkunwari ang doktor na inaayos ang linya ng suwero habang si Via ay mabilis na ipinikit ang kanyang mga mata. Ibinabalik ang sarili sa pagiging isang manhid na estatwa. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, hindi nila napansin ang isang maliit na detalye. Kumawala ang isang tsinelas mula sa kanang paa ni Via at bumagsak sa sahig na kahoy. Naiwan itong nakatiwangwang sa gitna ng kwarto, malayo sa paanan ng higaan, isang imposibleng posisyon para sa isang pasyenteng walang kakayahang gumalaw. Naging mabigat at tahimik ang hangin. Dahan-dahang umikot ang malamig na bakal ng seradura mula sa labas at ang malaking pintuan ay nagsimulang bumukas. Iniluluwa ang matalim na paningin ni Carmela patungo sa loob ng kwarto. Ang bawat sandaling lumilipas habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ay tila isang walang hanggang paghihintay sa bingit ng kamatayan. Ang tibok ng puso ni Via ay umalingaw-ngaw sa kanyang sariling pandinig, mas malakas pa sa anumang tunog sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ang kanyang katawan ay pinilit manatiling walang kagalaw-galaw, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa libu-libong posibleng kapahamakan. Pumasok si Carmela sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinuri ang bawat sulok. Ang kanyang tingin ay unang dumapo sa basang sahig na pinupunasan ni Teresita pagkatapos ay lumipat kay Dr. Tadeus na abala sa pag-aayos ng suwero at sa huli ay sa nakahandusay at tila payapang anyo ni Via. Ang kanyang pansin ay hindi napunta sa isang bagay na maaaring maging susi sa katotohanan. Ano ang nangyari dito at basa ang sahig? Tanong ni Carmela. Ang boses ay puno ng hinala. Mabilis na umarte si Tadeus. Paumanhin po, Ma'am Carmela. Aksidente kong natabig ang planggana habang nililinis ko ang braso ng pasyente. Pasensya na sa abala. Bago pa man makapag-isip ng masama si Carmela, pasimpleng ibinaling ng doktor ang usapan. By the way, ma'am, mukhang maganda ang resulta ng bagong gamot. Mas naging kalmado ang paghinga ni Via ngayong gabi. Magandang senyales ito. Ang pagbanggit sa positibong resulta ng gamot ay sapat na upang maalis ang hinala sa isipan ng matanda. Tanging ang paggaling ni Via sa tamang panahon, ang panahong kontrolado niya, ang mahalaga upang maisakatuparan ang kanyang mga masasamang plano. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, sa isang mabilis na kilos ng paa, sinipa ni Tadeus ang naligaw na tsinelas papasok sa ilalim ng kama. Itinago ito mula sa mapanuring mga mata ng matanda. Umalis si Carmela nang walang anumang natuklasan, naiwan ang tatlong kaluluwang sabay-sabay na nagpakawala ng mabibigat na hininga ng ginhawa. Ang insidenteng iyon ay nagsilbing babala sa kanila. Kailangan nilang maging mas maingat. Ang mansyong ito ay hindi lamang isang bahay, ito ay isang hawlang gawa sa kasinungalingan at si Carmela ang mabangis na bantay nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang mapanganib na laro ng pagkukunwari. Tuwing umaalis si Carmela at Tyrone upang maglustay ng pera sa bayan, ang silid ni Via ay nagiging isang lihim na kampo ng paghahanda. Sa tulong ni Teresita na nagbabantay sa pasilyo, inaalalayan ni Tadeus si Via sa kanyang pagpapalakas. Bawat hakbang ay isang matinding pagsubok. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat pagtapak. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa sakit na dulot ng matagal na hindi paggalaw, ngunit hindi siya sumuko. Ang imahe ng kanyang amang unti-unting niloloko at ang kaawa-awang pag-iyak ng maliit na batang si Leo ang nagsilbing panggatong sa nag-aapoy niyang determinasyon. Isang gabi,
Habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga kagamitang medikal, iniabot ni Tadeus kay Via ang isang maliit na bagay na kasing laki lamang ng isang butones. Itago mo ito. Isang maliit na kamera. Itapat mo ito sa sofa at magsisimula na itong mag-record. Makikita natin ang lahat ng ginagawa nila, bulong ng doktor. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa ibaba, ginapang ni Via ang kanyang sarili pababa ng kama. Bawat galaw ay isang matinding sakripisyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidikit niya ang maliit na kamera sa ilalim ng isang plorerang nakapatong sa mesa, sa isang anggulong perpektong nakatutok sa malaking sofa. Halos maubos ang kanyang lakas sa pag-akyat pabalik sa kama. Ngunit ang tagumpay ay nagdulot ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Habang si Via ay abala sa pagmamanman, si Teresita naman ay gumagawa ng sarili niyang mapanganib na misyon. Gamit ang isang pekeng susi na ipinagawa ni Tadeus, nagawa niyang buksan ang nakakandadong silid sa dulo ng kusina. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot habang kinukunan niya ng litrato, gamit ang isang lumang telepono, ang bawat pahina ng mga libro ng kwenta, mga resibo ng mga alahas, at mga bank statement na nagpapatunay sa milyon-milyong pisong ibinulsa ng mag-inang Reyes. Sa gitna ng lahat ng tensyon at panganib, ang mga gabi kasama si Tadeus ang naging tanging kanlungan ni Via. Habang minamasahe ng doktor ang kanyang mga naninigas na binti, nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ikinuwento ni Tadeus ang kanyang nakaraan, ang pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid dahil sa kapabayaan ng isang sakim na ospital. Ang trahedyang iyon, ang nagtulak sa kanya na maging isang manggagamot na lumalaban para sa mga pasyenteng walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Nakikita ko ang kapatid ko sa iyo, Via. Ang parehong tapang sa likod ng inosenteng mga mata. Pag-amin ni Tadeus, ang kanyang boses ay puno ng lungkot at paghanga. Bilang tugon, dahan-dahang iniangat ni Via ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng magaspang na kamay ng doktor na nasa kanyang binti. Ang simpleng haplos na yon ay naglalaman ng lahat ng pasasalamat at pag-unawa na hindi kayang isatinig ng mga salita. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, isang malalim at tahimik na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng kadiliman. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanyang silid, nasaksihan ni Via ang isang nakakagulat na eksena. Nakita niyang natanggap ni Tyrone ang isang sulat na may selyo mula sa opisina ng abogado ng kanilang kumpanya. Nang buksan at basahin ito ng binata, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang dating pagiging kampante ay napalitan ng matinding pagkataranta. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay, tila may isang malaking problemang kailangan niyang takasan. Ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang plano ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga gamit sa silid si Teresita, ang maliit na si Leo ay nakapuslit papasok. Ang bata, na laging naghahanap ng kalinga, ay masayang naglaro sa paligid. Sa kanyang paglilibot, napansin niya ang isang kakaibang bagay na kumikinang sa ilalim ng plorera. Kinuha niya ito at pinaglaruan sa kanyang maliliit na palad. Ang nakatagong kamera. Ang inosenteng paglalaro ay biglang natigil. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Tyrone. Ang kanyang mukha ay balot pa rin ng stress mula sa natanggap na sulat. Nang makita niya ang hawak ng bata, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagdududa. "Ano yang hawak mo?" Bigisigaw ni Tyrone. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng galit at pagbabanta. Ang sigaw na yon ay hindi lamang nagpatigil sa mundo ng maliit na bata, kundi nagdala rin ng matinding takot sa puso ni Via. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nakasalalay ngayon sa isang maliit na bagay na nasa kamay ng isang inosenteng bata.
Ang matinis na sigaw ni Tyrone ay tila kidlat na naghatid ng matinding takot sa buong silid. Hawak niya ang braso ng maliit na si Leo, pilit na kinukuha ang maliit na butones na kamera na pinaglalaruan ng bata. Ang takot sa mga mata ni Leo ay sapat na upang durugin ang puso ni Via. Ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos nang mabilis bago pa man masuri ni Tyrone ang hawak ng bata. Sa gitna ng kanyang pagkukunwari bilang isang paralisadong pasyente, ginamit ni Via ang lahat ng kanyang lakas upang lumikha ng isang matinding kaguluhan. Nagpalabas siya ng isang mahaba at tila nasasakal na tunog mula sa kanyang lalamunan, habang ang kanyang buong katawan ay marahas na nanginig sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang mga kamay ay bumaluktot ng hindi natural. Dahil sa takot na baka mamatay na si Via bago pa man makuha ang mana, binitawan ni Tyrone ang braso ni Leo at mabilis na lumapit sa higaan. Samantala, mabilis namang kumilos si Teresita, nakakarating lamang. Agad niyang kinuha ang bata at ang maliit na kamera bago pa man ito muling mapansin ng binata. Itinago ni Teresita ang ebidensya sa loob ng kanyang bulsa habang inilalabas ang iyak na si Leo mula sa silid. Nang pumasok si Clarice, ang kanyang mukha ay balot ng inis at pagmamadali. Hindi niya man lang tiningnan ang kalagayan ni Via. Sa halip ay hinarap niya si Tyrone nang may matinding galit. "Tyrone, I can't wait anymore. Sabi mo, mabilis lang ang lahat ng ito. I'm tired of hiding in the shadows." Sigaw ng dalaga, ang kanyang boses ay puno ng panghihina at kasakiman. "Clarice, stop it. May problema na nga sa abogado ng kumpanya. Huwag mo nang dagdagan." Ganti ni Tyrone, ang kanyang muka ay namumula sa labis na tensyon. Nagsimulang magkaroon ng isang mainit na pagtatalo ang dalawa sa mismong tabi ng higaan ni Via. Inilabas ni Clarice ang lahat ng kanyang hinaing tungkol sa mga hiyas na ipinangako sa kanya at ang marangyang buhay na tila lalong lumalayo. Sa gitna ng kanilang sigawan, pumasok si Carmela na may dalang awtoridad at lamig sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Clarice at binigyan ito ng isang mapanghamak na tingin na tila ba isang basura ang nasa harap niya. "You are just a cheap girl, Clarice. Huwag kang umasta na akala mo ay ikaw ang reyna dito." Malamig na wika ni Carmela. "Kailangan natin ang yaman ni Via. Kapag nasa amin na ang lahat, tsaka ka lang magkakaroon ng karapatang magsalita. Sa ngayon, manahimik ka kung ayaw mong itapon kita sa kalsada." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carmela ay na-record ng nakatagong kamera na muling naibalik ni Teresita sa tamang pwesto nang walang nakakapansin. Ang katotohanang ang buong pamilya Reyes ay nakadepende lamang sa ninanakaw na yaman ng mga Montesillo ay malinaw na ngayong nakatala. Dahil sa matinding inis, ibinaling ni Tyrone ang kanyang galit sa bata na muling sumilip sa pinto. Marahas niyang itinulak si Leo dahilan upang bumagsak ang bata sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagtama ng maliit na katawan sa kahoy ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa puso ni Via. Nakita niya ang pagdaloy ng kaunting dugo mula sa noo ni Leo. Nang sumapit ang hating gabi at tuluyan ng binalot ng kadiliman ang buong mansyon, dahan-dahang lumabas si Via mula sa kanyang pagkukunwari. Nilapitan siya ng maliit na si Leo na hindi makatulog dahil sa sakit ng kanyang sugat. Umakyat ang bata sa higaan at yumakap ng mahigpit sa leeg ni Via, habang ang kanyang mga hikbi ay marahan na tumatagos sa katahimikan ng gabi. Inangat ni Via ang kanyang nanginginig na braso at sa unang pagkakataon, niyakap niya ang bata ng may buong pagmamahal. Isang matinding pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi lamang ang kanyang sarili at ang kanyang ama ang ililigtas niya, kundi pati na rin ang inosenteng batang ito na walang kinalaman sa kasakiman ng kanyang sariling ama. Ang haplos ng kamay ni Via sa buhok ni Leo ay nagdala ng isang sandali ng tunay na kaginhawaan at paggaling para sa kanilang dalawa. Subalit ang kapayapaang yon ay muling bumasag nang pumasok si Carmela sa silid.
habang bitbit ang isang marangyang sobre na may gintong tatak. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa labis na katuwaan, isang ekspresyong nagpahiwatig ng simula ng katapusan. Gising na, prinsesa. Bukas na ang pinakahihintay nating lahat, nakangising wika ni Carmela habang iwinawagayway ang sobre. Ang grand engagement party ninyo ni Tyrone, at doon, sa harap ng maraming tao, ibibigay ng tanga mong ama ang buong kumpanya at yaman ninyo sa anak ko. Handa ka na bang maging isang ganap na biktima? Naiwang nakatitig si Via sa mapang-uyam na mukha ni Carmela, habang sa ilalim ng kumot ay lalong humigpit ang kanyang yakap kay Leo. Ang oras ng paghihintay ay tapos na, at ang tunay na laban ay magsisimula na sa gitna ng isang marangyang selebrasyon na binuo mula sa mga kasinungalingan. Ang mansyon ng mga Reyes sa Pampanga ay naging sentro ng isang napakaingay at marangyang paghahanda. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling tela, isang pagpapakitang tao na sadyang idinisenyo upang itago ang nabubulok na katotohanan sa loob ng tahanang iyon. Mula sa kanyang silid, nararamdaman ni Via ang bawat yabag ng mga paa sa labas ng pasilyo, ang tunog ng paglipat ng mga kagamitan, at ang malakas na boses ni Carmela na tila isang reynang nag-uutos sa kanyang mga alipin. Ang lahat ng ito ay para sa isang huwad na selebrasyon, isang piging na gagamitin upang tuluyang selyuhan ang kanyang kapalaran. Pumasok si Dr. Tadeus sa silid nang may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mukha ay hindi mababakas ng anumang katuwaan sa kabila ng kislap ng mga palamuti sa labas. Bitbit niya ang isang maliit na piraso ng papel, ang resulta ng pagsusuri sa dugo ni Via na lihim niyang ipinadala sa isang kaibigang espesyalista sa Maynila. Isinara niya ang pinto nang maingat at lumapit sa higaan ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at labis na pag-aalala. Via, nakuha ko na ang resulta. Bulong ni Tadeus, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. Mataas ang level ng neurosuppressant sa sistema mo. Pinapainom ka ni Carmela ng gamot na sadyang nagpapatulog sa mga nerves mo. Kung ipagpapatuloy nila ito ng ilang buwan pa, maaaring hindi na nga makabangon ang katawan mo ng tuluyan. Pinapatay ka nila ng dahan-dahan habang nakadilat ang iyong mga mata. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Via. Bagaman alam niyang masama ang loob ng mga Reyes, hindi niya inakalang aabot sila sa ganitong uri ng karumal-dumal na paraan. Ang kanyang sariling yaman ay ginagamit upang gawin siyang bilanggo sa sarili niyang laman. Humawak si Tadeus sa magkabilang balikat ni Via. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at nagmamakaawa. Listen to me, Via. Nakahanda na ang sasakyan ko sa likod ng mansyon. May mga kaibigan akong doktor sa Maynila na handang tumulong sa atin. Maaari na kitang ilabas dito ngayon din, bago pa magsimula ang party bukas. Hindi mo kailangang dumaan sa kahihiyang ito. Ligtas ka na sa sandaling makalabas tayo sa tarangkahang iyan. Napatigil ang mundo ni Via sa alok ng doktor. Ang kalayaan ay nasa harap na niya. Ang pagkakataong makatakas sa impyernong ito at mamuhay ng payapa, kasama ang lalaking tunay na nagmamalasakit sa kanya, ay isang tuksong napakahirap tanggihan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bumalik sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang amang si Don Tarcisio na nakaupo sa wheelchair, ang kanyang mga matang puno ng maling tiwala. Naalala rin niya ang maliit na si Leo na walang ibang matatakbuhan kung iiwan niya ito sa kamay ng mga halimaw. Hindi, Tadeus. Mahinang tugon ni Via, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. Kung tatakas ako ngayon, mananalo sila. Mapapirma nila si Papa sa mga dokumento at mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At si Leo, hindi ko siya may iwan dito. Kailangan kong tapusin ito sa harap nilang lahat. Kailangan nilang pagbayaran ang bawat luhang pumatak sa kwartong ito.
Ang sagot ni Via ay nagdala ng isang matinding katahimikan sa pagitan nila. Nakita ni Tidius ang hindi matatawarang tapang ng dalaga, isang lakas na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagdurusa. Marahan niyang binitiwan ang mga balikat ni Via at sa halip ay maingat na hinawakan ang mukha nito. Ang kanyang mga palad ay naghatid ng isang init na tila bumubuo sa mga bitak ng puso ni Via. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita iiwan, pangako ni Thaddeus. Ang doktor ay dahan-dahang yumuko hanggang sa magdikit ang kanilang mga noo. Sa loob ng ilang sandali, ang ingay ng paghahanda sa labas ay naglaho. Ang tanging narinig nila ay ang sabay na pagtibok ng kanilang mga puso. Isang tahimik na sumpa ng katapatan sa gitna ng paparating na bagyo. Ang kanilang paglalapit ay hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Ang bawat paghinga nila ay sapat na upang ipadama ang isang pag-ibig na handang sumugal sa gitna ng panganib. Inilayo ni Tidius ang kanyang mukha ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng malalim sa mga mata ni Via. Isang munting haplos sa buhok ang ibinigay niya bago tumayo upang ihanda ang lahat para sa susunod na gabi. Subalit ang sandali ng kanilang pag-iisa ay muling nabasag nang pumasok si Teresita nang may matinding pagkataranta. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang telepono. "Senyorita, Doktor, tumawag po ang nurse ni Don Tarcisio mula sa Maynila." Wika ni Teresita, ang boses ay halos mawalan ng tunog dahil sa takot. "Ang papa niyo po, muling inatake ng stroke at isinugod sa emergency room. Hindi po sigurado ang mga doktor kung aabot siya sa umaga." Ang balitang yon ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Via. Ang kanyang mundo ay muling nayanig. Kung wala ang kanyang ama sa engagement party bukas, ang lahat ng kanilang plano ay maaaring mauwi sa wala. At ang huling pagkakataon niyang humingi ng tawad at yakapin ang kanyang ama ay maaaring tuluyan ng naglaho. Ang bawat palamuti sa mansyon ng mga Reyes ay tila isang maskarang ginto na pilit itinatago ang nabubulok na katotohanan sa loob nito. Ang gabing ito ay dapat na maging isang sagradong selebrasyon ng pag-ibig, ngunit sa halip, ito ay naging isang marangyang entablado para sa pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng pamilya Montesillo. Ang halimuyak ng mga mamahaling pabango at ang tamis ng mga handa ay sumakop sa buong bulwagan, sadyang ginamit upang takpan ang amoy ng kasakiman at pagtatraidor. Nakatayo sa gitna ng entablado si Carmela, suot ang isang mamahaling bestida na yari sa sutla na binili gamit ang perang ninakaw mula sa pondong medikal ni Via. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Suot ang kanyang pinakamagandang balatkayo bilang isang mapagmahal na ina. Sa harap ng mga makapangyarihang panauhin, mga negosyante at mga kikilalang tao sa Pampanga, nagbitiw siya ng mga salitang tila mga banal na berso. Ang gabing ito ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang trahedya. Wika ni Carmela, ang kanyang boses ay nanginginig sa sadyang pag-arte. Si Via ay tinuring ko ng tunay na anak at ang pagsasama nila ni Tyrone ay ang tanging paraan upang masiguro nating ang yaman at pangalan ng mga Montesillo ay mananatiling buhay at protektado. Ang bawat pagod at puyat ko sa pag-aalaga sa kanya ay sulit na lahat sa makita nating ganap na silang magsasama. Sa isang sulok ng entablado, nakaupo si Via sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay nilagyan ng makapal na makeup upang itago ang kanyang kaputlaan at ang kanyang katawan ay binihisan ng isang puting trahe na tila ba isa siyang mamahaling manika na walang sariling kaisipan. Nanatili siyang blanko at walang kagalaw-galaw, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay naglalaboy ang isang matinding apoy ng puot. Ang kanyang puso ay halos madurog nang makita ang pagpasok ng kanyang amang
si Don Tarcisio. Sa kabila ng pag-atake ng stroke noong nakaraang gabi, pinilit siya ni Carmela na ilabas sa ospital at dinala sa mansyon. Sadyang ginamitan ng mga pampagising na gamot upang magmukhang gising ang diwa nito. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon at ang kanyang mga mata ay blanko. Walang kamalay-malay na ang kanyang kaisa-isang anak ay ginagawa ng sakripisyo. Nararamdaman ni Via ang presensya ni Thaddeus sa likod ng mga kurtina, malapit sa kagamitan para sa musika at may-ari ng mga malalaking screen. Ang bawat sulyap ng doktor mula sa malayo ay nagsilbing lakas ni Via upang hindi tuluyang bumigay sa gitna ng takot. Samantala, si Clarice ay nakatayo sa madilim na bahagi ng silid. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa selos at inis habang pinapanood si Tyrone na nakatayo sa tabi ni Via. Lumapit ang abogado ng pamilya Reyes, bitbit ang mga makakapal na folder at ang dokumentong magtatakda ng katapusan ng yaman ng mga Montesillo. Ang katahimikan ay unti-unting lumaganap sa buong bulwagan. Isang nakakabinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay huminto sa pagdaloy. Ngayon, bago nating isagawa ang formal na pag-iisang dibdib, ay kailangan muna nating selyuhan ang kinabukasan ng kumpanya. Pahayag ng abogado. Inilapag niya ang papel sa mesa sa harap ni Don Tarcisio dahil sa kondisyon ni Senyorita Via, ang kapangyarihan upang pamahalaan. Ang lahat ng ari-arian at kumpanya ng mga Montesillo ay ililipat sa kanyang magiging asawa, si Tyrone Reyes. Kailangan lamang po ng inyong lagda o thumb mark, Don Tarcisio, bilang huling pagsang-ayon. Kinuha ni Tyrone ang kanang kamay ng matanda. Maingat niyang idiniin ang hinlalaki ni Don Tarcisio sa isang munting lalagyan ng pulang tinta. Ang bawat segundo ng paglalapit ng daliri ng kanyang ama sa puting papel ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Via. Nakita ni Via ang nanginginig na daliri ng kanyang ama, ang luhang dahan-dahang namumuo sa mga mata ng matanda, kahit wala itong malay sa paligid. Ang bawat palakpak at bulong ng mga bisita ay naging isang nakakahilong ingay sa pandinig ni Via. Nararamdaman niya ang pagkagutom sa tagumpay sa bawat galaw ni Tyrone. Pagkatapos makuha ang tatak ng kanyang ama, kinuha ni Tyrone ang isang maliit na kahon ng hin. Inilabas niya ang isang nagniningning na singsing, isang simbolo ng kanyang tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Dahan-dahang hinawakan ni Tyrone ang nanlalamig at walang buhay na kamay ni Via. Ang kanyang mukha ay may suot na isang mapanuyang ngiti na tila sinasabi sa dalaga na tapos na ang laban at siya ang nagwagi. Sa kabilang dako, ang abogado ay muling iniangat ang dokumento upang ipakita sa lahat na ang bawat piraso ng yaman ng mga Montesillo ay hindi na kailanman babalik sa kanila. Habang ang dulo ng singsing ay dahan-dahang idinidikit sa daliri ni Via, ang buong bulwagan ay napuno ng matinding antisipasyon. Ang mga ilaw ay sadyang ibinaling sa kanila. Ginagawa silang sentro ng isang huwad na himala. Ngunit sa ilalim ng makapal na makeup at ng puting tela ng kanyang damit, ang bawat ugat sa katawan ni Via ay nagsimulang mag-igting. Ang kanyang paghinga na kanina pa pinipigilan ay naging mabigat at puno ng enerhiya. Ang kamay ni Tyrone ay dahan-dahang gumalaw. Ang singsing ay handa ng sumuot sa daliri ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang mata ni Via ay dahan-dahang bumaba patungo sa nanginginig na kamay ng kanyang ama na may mantsa pa ng pulang tinta. Ang mantsang iyon ay tila naging sariwang dugo sa kanyang paningin. Isang huling tawag ng katarungan na hindi na niya maaaring palampasin. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong sistema ni Via. Ang lahat ng kuryente ng kanyang puot at pagmamahal ay nagsama-sama sa isang punto. Ang orasan sa pader ay tila huminto sa bawat patak ng segundo, habang ang kamay ni Tyrone ay isang pulgada na lamang ang layo mula sa ganap na tagumpay. Ang dulo ng gintong singsing ay dumampi na sa balat ng daliri ni Via. Sa paningin ni Tyrone, ito na ang huling susi sa kayamanang matagal na niyang ninanais
Ang huling hakbang bago niya tuluyang maangkin ang lahat ng pinaghirapan ng mga Montesillo. Ngunit sa sandaling iyon, ang malamig at tila walang buhay na kamay ni Via ay biglang uminit. Ang bawat ugat at kalamnan na tila natulog ng mahabang panahon ay nagising sa isang matinding bugso ng lakas na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang poot. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng bulwagan, mabilis na binaligtad ni Via ang kanyang palad at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Tyrone. Ang lakas ng kanyang pagkakahawak ay nagdulot ng gulat sa mukha ng binata, sapat upang mapatigil ang paghinga ng bawat taong nakasaksi. Hindi pa nakakabawi sa pagkagulat ang lahat nang dahan-dahang binitiwan ni Via ang wheelchair. Sa harap ng kanyang amang lumuluha at sa harap ng mga taong itinuring siyang isang tuod, si Xaviera Montesillo ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang puting trahe ay tila nagniningning sa ilalim ng mga kristal na ilaw habang tuwid siyang tumindig. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at dangal na hindi kailanman naglaho. Ang kanyang mga mata, na dati ay blanko, ay naging matalim at puno ng nagbabadyang bagyo. Binitiwan niya ang kamay ni Tyrone nang may matinding pandidiri, dahilan upang mapaatras ang binata ng ilang hakbang. Hindi mo kailangan ng singsing, Tyrone. Ang boses ni Via ay umaling-awngaw sa buong bulwagan, banayad ngunit may talim na, tila humihiwa sa hangin. Dahil ang tanging bagay na nararapat sa mga kamay mo ay ang bakal ng posas. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng isang matinding bulong-bulungan sa mga panauhin. Si Carmela, na nakatayo sa gilid, ay nabitawan ang kanyang baso ng alak. Ang kristal ay nagkapira-piraso sa matigas na sahig. Ang mga bubog ay kumalat kasabay ng pagtalsik ng pulang likido sa kanyang mamahaling bestida, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo na nagbalik upang maningil. Sa sandaling iyon, ang malalaking screen sa likuran ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng huwad na pag-ibig ni na Tyrone at Via ay biglang nagbago. Sa tulong ni Thaddeus na nasa likod ng mga kagamitan, ang buong bulwagan ay napuno ng isang malinaw at nakakapanghilakbot na video. Nakita ng lahat si Tyrone, nakaulayaw si Clarice sa mismong silid ni Via. Naririnig ang kanilang mga halakhak habang pinagpaplanuhan ang pagtanggal sa makina ng dalaga. Sumunod ay ang boses ni Carmela, malinaw at puno ng kasakiman, habang inaamin ang pagbawas sa mga gamot ni Via at ang paglustay sa milyon-milyong piso ni Don Tarcisio. Ang bawat panauhin ay napuno ng matinding pagkadismaya at galit. Ang mga negosyanteng dati ay bumabati kay Carmela ay dahan-dahang lumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Via sa kanyang amang si Don Tarcisio. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair ng matanda at kinuha ang mga kamay nito na may bakas pa ng pulang tinta. "Nandito na po ako, Papa. Gising na ang anak niyo," bulong ni Via. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagmamahal. "Patawarin niyo po ako kung natagalan ako. Pero pangako, wala nang sino mang makakasakit sa atin muli." Naramdaman ni Via ang bahagyang pagpisil ng kanyang ama sa kanyang kamay. Isang senyales na sa kabila ng panghihina ay naririnig at nauunawaan siya nito. Ang luha ni Don Tarcisio ay pumatak sa pisngi ni Via. Isang pagpapatunay ng kanilang wagas na ugnayan na hindi kailanman mabubura ng anumang kataksilan. Sinubukan ni Carmela na lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit ng ngiti at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa pa rin sa pamamagitan ng manipulasyon. "Via, anak, hindi totoo ang mga iyan. Pakanalang yan ng mga taong gustong sumira sa atin. Alam mo kung gaano kita minahal, di ba? Utang na loob mo sa akin ang buhay mo." Hindi hinarap siya ni Via ng may malamig na katatagan. Ang tunay na utang na loob ay ibinibigay sa mga taong may busilak na puso. "Carmela, ang bawat sentimo na ibinayad ng aking ama ay higit pa sa sapat para sa bawat kasinungalingang itinanim mo.
Hindi pag-aalaga ang tawag sa ginawa mo. Ang tawag doon ay pagnanakaw at ang bawat luhang pumatak sa kwartong iyon ay magiging mitya ng iyong pagbagsak. Sa pintuan ng bulwagan, ang mga unipormadong pulis ay nagsimula ng pumasok. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at puno ng katiyakan. Ang kislap ng mga bakal na posas ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, handa nang tapusin ang marangyang panaginip ng pamilya Reyes. Nakita ni Via ang takot sa mga mata ni Tyrone at ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Clarice na pilit nagtatago sa karamihan. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang bawat gabing puno ng pait at pasakit, ay nagbunga sa sandaling ito. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, nararamdaman pa rin ni Via ang matinding hapdi sa kanyang puso para sa kanyang ama. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang sugat ng pagtatraidor ay nananatiling bukas. Nag-iiwan ng katanungan sa kanyang isipan kung paano nila muling bubuuin ang kanilang mga buhay mula sa mga abo ng kataksilang ito. Ang malawak na bulwagan na kanina lamang ay puno ng mapagkunwaring kislap ng mga hiyas at bango ng mga mamahaling bulaklak ay biglang binalot ng matinding kaguluhan. Ang bawat panauhin ay naging saksi sa pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng entablado, si Carmela ay tila isang sugatang hayop na nanggagalaiti sa galit at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Via. Ang dalagang inakala niyang mananatiling bilanggo ng kanyang sariling katawan habang buhay. Sa isang mabilis na pagkilos na dala ng labis na desperasyon, dinampot ni Carmela ang isang matalim na kutsilyo mula sa mesa ng mga pagkain. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng mga ilaw ay naghatid ng matinding pangamba sa mga nakasaksi. Sa isang iglap, sumugod ang matanda patungo kay Via na kasalukuyang nakaluhod sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay naging isang nakakapangilabot na sigaw ng puot na umaling-awngaw sa buong silid. Walang utang na loob. Mamatay ka na. Hindi mo kukunin ang lahat sa akin. Ang nanggagalaiting pahayag ni Carmela habang iwinawasiwas ang kutsilyo. Bago pa man makaabot ang matalim na dulo kay Via, isang matikas na figura ang mabilis na humarang. Ginamit ni Dr. Tadeus ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Ang tunog ng pagpunit ng tela ng kanyang puting uniforme ay naging hudyat ng isang masakit na kaganapan. Ang talim ng kutsilyo ay dumaan sa kanyang braso, nag-iwan ng isang mahabang sugat na agad na kinulayan ng pulang likido. Napangiwi ang doktor sa sakit, ngunit hindi siya natinag. Nanatili siyang nakatayo ng matatag sa harap ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na protektahan ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. Hindi mo na siya muling mahahawakan, Carmela. Mahinahon, ngunit mariing wika ni Tadeus habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang sugatang braso. Agad na kumilos ang mga unipormadong pulis na kanina pa nakabantay. Marubdob nilang sinunggaban ang mga braso ni Carmela dahilan upang mabitawan nito ang kutsilyo na dumaing sa matigas na sahig. Ang bakal ng mga posas ay lumapat sa mga pulso ng matanda. Isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang kalupitan. Sa kabilang dako, si Tyrone ay hindi rin nakatakas. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig habang pilit na humihingi ng tawad at isinisisi ang lahat sa kanyang sariling ina. Maging si Clarice ay nahuli sa pintuan ng kusina habang pilit na tumatakas, bit-bit ang isang bag na puno ng mga ninakaw na alahas. Habang hinihila sila palabas, patuloy ang pag-arte ni Carmela. Ginagamit pa rin niya ang laso ng manipulasyon upang makuha ang simpatiya ng mga tao. Ako ang nag-alaga sa iyo, Via. Ako ang naglinis ng iyong mga dumi. Ako ang nagpuyat para sa iyo. Ganyan ba ang bayad mo sa utang na loob mo sa akin? Hinarap siya ni Via ng may matinding katatagan. Ang bawat salita ng dalaga ay tila isang huling hatol ng katarungan. Ang bawat patak ng pawis mo, Carmela, ay binayaran ng aking ama ng milyon-milyong piso
na higit pa sa nararapat mong sahod bilang isang katulong. Hindi utang na loob ang tawag sa panloloko at pagnanakaw. Ang tawag doon ay kasalanan, at ang bawat luhang pumatak sa kwartong iyon ay magiging saksi sa iyong pagbagsak sa likod ng rehas. Isang matinding katahimikan ang sumunod matapos mailabas ang mga salarin. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagsialisan. Iniwan ang mag-amang Montesillo sa gitna ng wasak na selebrasyon. Lumapit si Teresita, ang matandang mayordoma, at buong tapang na dinuraan ang dinaanang sapatos ni Carmela bilang simbolo ng kanyang paglaya mula sa takot. Hinarap ni Via ang kanyang ama na si Don Tarcisio. Nakita niya ang pagdaloy ng luha sa mga mata ng matanda. Isang luhang puno ng pagsisisi at pagmamahal. Niyakap ni Via ang kanyang ama nang napakahigpit. Dinaramdam ang init ng katawan nito na tila ba nakuha nilang muli ang isang bahagi ng kanilang buhay na matagal nang nawala. Subalit sa gitna ng kanilang pagyakap, naalala ni Via si Thaddeus. Lumingon siya at nakita ang doktor na nakaupo sa isang silya. Pilit na tinatalian ng isang puting tela ang kanyang sugatang braso. Ang puting tela ay mabilis na kinulayan ng pula, isang katibayan ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Ang puso ni Via ay piniga ng matinding pag-aalala at pasasalamat. Tumayo siya at mabilis na lumapit sa lalaking nagbigay sa kanya ng lakas upang muling bumangon. Nang hawakan ni Via ang kamay ni Thaddeus, ang buong paligid ay tila naglaho. Ngunit ang matinding tensyon ng gabing iyon at ang panghihina ng kanyang katawan ay biglang sumingil. Naramdaman ni Via ang unti-unting pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga ilaw sa kisame ay naging malalabo at ang tinig ni Thaddeus na tumatawag sa kanyang pangalan ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang mahabang tunel. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling naramdaman niya ay ang matitibay na bisig ng doktor na sumalo sa kanya habang ang lahat ay muling nilamon ng kadiliman. Ang amoy ng gamot na nakasanayan ni Via sa Pampanga ay napalitan ng isang malinis at modernong halimuyak ng isang silid sa ospital sa Maynila. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, ang puting kisame ay hindi nakakikitaan ng mga mantsa ng lumang ulan, kundi ng isang maayos at maliwanag na paligid na nagpapahiwatig ng kaligtasan. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at doon niya nakita ang lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng unos. Si Thaddeus ay nakaupo sa tabi ng kanyang higaan, mahimbing na natutulog sa isang silya. Ang kanyang puting uniforme ay napalitan na ng simpleng kamiseta at ang kanyang kanang braso ay balot ng makapal na bendahe. Ang pagkakahimbing ng kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pagod, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Via. Tila ba natatakot na maglaho ang dalaga sa sandaling bumitaw siya. Sa puntong ito, naramdaman ni Via ang isang matinding init na dumaloy sa kanyang puso. Ang bawat sugat sa katawan ni Thaddeus ay naging isang medalya ng katapatan at wagas na pagmamahal. Nagising ang doktor nang maramdaman ang mahinang pagpisil ni Via. Ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag nang makitang gising na ang dalaga. Via, salamat sa Diyos at gising ka na. You've been out for hours. Pinag-alala mo kaming lahat. Bulong ni Thaddeus, ang kanyang boses ay puno ng kalinga habang inilalapat ang kanyang palad sa noo ni Via upang suriin ang temperatura nito. Kumusta ang braso mo? Mahinang tanong ni Via. Ang kanyang tinig ay may bahid pa rin ng panghihina, ngunit malinaw na ang bawat salita. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Thaddeus. A scratch, Via. Nothing compared to what you went through. Ang mahalaga, ligtas na kayo ng papa mo. Everything is finally under control. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Tarcisio. Bagaman nakaupo pa rin sa wheelchair, ang kanyang mukha ay masigla at mayroon ng kulay ang kanyang mga pisngi. Ang mga mata ng matanda ay nagniningning sa kagalakan nang makita ang anak na gising
at mulat ang diwa. Nagkaroon ang mag-ama ng isang mahabang sandali ng katahimikan, isang katahimikang puno ng paghingi ng tawad at pagtanggap. Patawarin mo ako, Via. Naging bulag ako sa mga taong nasa paligid natin. Mabulaklak na wika ng matanda habang hinahawakan ng kamay ng anak. Inakala ko na ang utang na loob ay sapat ng dahilan upang pagkatiwalaan sila. Muntik na kitang mawala dahil sa pagkakamali ko. Tapos na yun, Papa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Tugon ni Via habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga pisngi. Sa kabila ng lahat ng pait, ang muling pagkabuo ng kanilang pamilya ang nagsilbing pinakamabisang gamot para sa kanyang mga sugat. Subalit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, pumasok ang abogado ng pamilya Montesillo na may dalang balitang magbibigay ng bagong hamon sa kanilang puso. Ayon sa batas, dahil ang mga magulang ni Leo na sina Tyrone at Clarice ay kapwa na haharap sa mabibigat na kaso at nakakulong, ang bata ay kailangang dalhin sa isang ampunan o sa pangangalaga ng gobyerno. Ang balitang ito ay tila isang muling pag-atake sa puso ni Via. Naalala niya ang bawat haplos ni Leo sa kanyang mukha noong siya ay hindi pa makagalaw. Naalala niya ang mga lihim na kending isinisingit nito sa ilalim ng kanyang unan. Ang inosenteng bata ay walang kinalaman sa kasakiman ng pamilya Reyes. Hindi ko papayagang mapunta si Leo sa ampunan, deklara ni Via nang may matinding paninindigan. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Pipirmahan ko ang lahat ng dokumento upang maging legal siyang anak ko. Nagulat ang kanyang mga kamag-anak sa desisyong ito. Marami ang nagpahayag ng pagtutol. Sinasabing ang bata ay may dugo ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang iba, tumayo si Thaddeus at tumabi kay Via. I agree with her. Ang bata ay biktima rin ng sitwasyon. Handa akong tumulong sa pagpapalaki sa kanya. Hindi kailangang magbayad ang anak sa kasalanan ng ama. Ang suporta ni Thaddeus ay nagbigay ng sapat na lakas kay Via upang ituloy ang kanyang plano. Sa tulong ng kanilang yaman at impluensya, mabilis na naayos ang mga papeles. Makalipas ang ilang araw, dinala si Leo sa silidang ospital. Ang bata, na tila nawawala sa malaking gusali, ay agad na tumakbo palapit sa higaan nang makita si Via. Yumakap ng mahigpit ang maliit na bata sa leeg ng dalaga. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang salita ang bumasag sa lahat ng pighati. Mama, Sleeping Fairy, gising ka na po. Bulong ni Leo habang umiiyak. Ang salitang mama na nagmula sa bata ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Via. Ito ang tunay na simula ng kanyang paggaling. Nang makalabas na si Via sa ospital, isang sulat ang dumating sa kanilang bagong tahanan. Ang sobre ay luma at may tatak mula sa bilangguan ng probinsya. Sa loob nito ay isang sulat na isinulat ni Carmela. Sa bawat salita ng matanda, mababakas pa rin ang laso ng paghihiganti. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Via? Akala mo ba ay nakuha mo na ang buong katarungan? May isang malaking piraso pa ng katotohanan ang hindi mo alam tungkol sa aksidenteng pumatay sa nanay mo at naglagay sa iyo sa kama. Kung gusto mong malaman ang totoo, puntahan mo ako. Naiwang nanginginig ang mga kamay ni Via habang hawak ang sulat. Ang multo ng nakaraan ay tila ayaw pa siyang pakawalan at ang isang malalim na lihim ay muling nagbabadyang sumira sa kapayapaang pilit nilang binubuo. Ang malamig at madilim na pasilyo ng bilangguan ay tila isang kuwebang walang hanggan, kung saan ang bawat hakbang ni Via ay nagiiwan ng malalim na alingawngaw sa matigas na semento. Ang amoy ng kalawang at luma na hininga ay sumalubong sa kanya, isang matinding kaibahan sa malinis at mabangong buhay na sinisikap niyang buuin sa Maynila. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, mahigpit na hinawakan ni Via ang kanyang bag, tinitipon ang bawat hibla
ng kanyang katatagan para sa huling pagharap na ito. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo si Carmela. Wala na ang marangyang anyo nito, wala na ang mga hiyas at sutlang damit. Ang kanyang mukha ay tuyot, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng puti. Ngunit sa likod ng kanyang kaawa-awang anyo, nananatili ang matalim at mapanuyang ningning sa kanyang mga mata. Ang lason na hinding-hindi mawawala sa kanyang sistema. Akala ko ay hindi ka na darating, Via, bungad ni Carmela. Ang kanyang boses ay paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Masyado ka na sigurong busy sa paglalaro ng pamilya kasama ang doktor mo at ang batang yan. Anong alam mo tungkol sa aksidente ko? Direktang tanong ni Via, hindi hinahayaang makuha ng matanda ang kontrol sa kanilang pag-uusap. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carmela. Lumapit siya sa salamin. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng manipis na hamog sa ibabaw nito. Ang akala ng lahat ay isang simpleng pagkakamali lang ng driver ang nangyari. Pero ang totoo, ang asawa ko, ang driver niyo noon, ay binayaran. Binayaran siya ng pinakamalaking karibal ng ama mo sa negosyo para siguraduhing hindi na kayo makakarating sa destinasyon niyo. Hindi lang ikaw ang target, Via, kasama ang nanay mo. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa mundo ni Via. Ang alaala ng gabing iyon, ang tunog ng pagpihit ng gulong sa basang kalsada, at ang huling sigaw ng kanyang ina ay muling nagbalik ng mas malinaw. Ang matinding hapdi ay gumuhit sa kanyang dibdib, isang dusa na inakala niyang natapos na. Ngayon, Via, patuloy ni Carmela, ang kanyang boses ay naging isang mapang-akit na bulong. Maari ko silang pangalanan. Maari kitang tulungan na makuha ang hustisyang matagal mo nang hinahanap. Pero sa isang kondisyon, tulungan mo akong makalabas dito. Gamitin mo ang impluwensya ng ama mo para mapagaan ang sentensya ko. Iyan lang ang paraan para makuha mo ang huling piraso ng katotohanan. Nanatiling tahimik si Via ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Carmela. Pinagmamasdan ang huling desperadong hakbang ng isang babaeng nabuhay sa pandaraya. Dahan-dahang binuksan ni Via ang kanyang bag at inilabas ang kanyang telepono. Pinindot niya ang isang button sa screen at doon ay lumabas ang buong na record na usapan nila mula sa simula. Salamat sa huling ebidensya, Carmela. Mahinahong wika ni Via. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng panghihina o gulat. Hindi ko kailangan ng tulong mo para hanapin sila. Ngayong alam ko na ang katotohanan, ang mga pulis na ang bahalang mag-imbestiga sa mga pangalang iyan. At tungkol sa sentensya mo, sa halip na mapagaan, ang pag-amin mo sa pagtatago ng krimen ng asawa mo ay lalong magpapatagal sa pananatili mo sa likod ng mga rehas na ito. Ang mukha ni Carmela ay biglang nagbago. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang matinding takot at galit. Nagsimula siyang sumigaw, hinahampas ang kanyang mga palad sa makapal na salamin hanggang sa mamula ang kanyang balat. Ngunit ang bawat galaw niya ay wala ng saysay. Si Via ay dahan-dahang tumayo. Isinakbit ang kanyang bag at tinalikuran ang babaeng minsan ay naging bangungot ng kanyang buhay. Naglakad siya palabas ng gusali. Bawat hakbang ay tila nagtatanggal ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang mga paa. Nang lumabas siya sa tarangkahan ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Mainit at puno ng pag-asa. Sa di kalayuan, nakatayo si Thaddeus sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang doktor ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-unawa. Lumapit si Via kay Thaddeus at hindi na nag-atubiling ihulog ang kanyang sarili sa mga bisig nito. Ang yakap ni Thaddeus ay naging isang ligtas na kanlungan,
Isang lugar kung saan ang lahat ng pait ng nakaraan ay dahan-dahang tinatangay ng hangin. Inamoy ni Via ang malinis na amoy ng lalaking nagligtas sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tapos na ang laban. Ang multo ng nakaraan ay wala na at ang bukas ay handa na para sa kanila. Tapos na ang lahat, Tadeus, bulong ni Via habang isinusubsob ang kanyang muka sa balikat ng doktor. Wala na silang kapangyarihang saktan pa tayo. Hinawakan ni Tadeus ang kamay ni Via ng napakahigpit. Isang pangako na hinding-hindi na niya ito muling bibitawan. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang nilisan ang lugar, patungo sa isang kinabukasang puno ng liwanag at tunay na pagmamahal. Sa loob ng sasakyan, habang lumalayo sila sa madilim na pader ng bilangguan, kinuha ni Tadeus ang kamay ni Via. Isang maliit na kahon na yari sa pilus ang dahan-dahang inilapag ng doktor sa palad ng dalaga. Sa pagbukas nito, hindi nagniningning na diamante o gintong singsing ang bumungad kay Via, kundi isang pulseras na yari sa maingat na tinaling pulang sinulid na may maliit na krus na pilak. Hindi ito simbolo ng yaman, Via, mahinahong wika ni Tadeus habang isinusuot ang pulseras sa nanginginig na kamay ng dalaga. Simbolo ito ng aking pangako na sa bawat hakbang mo mula sa araw na ito, hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa. Ito ang panali sa ating mga puso na hinding-hindi mapuputol ng anumang bagyo. Ang simpleng haplos ng kamay ni Tadeus sa kanyang pulso ay nagdala ng isang matinding kuryente ng kapayapaan sa buong pagkatao ni Via. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang hinuhugasan ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Isinandal ni Via ang kanyang ulo sa balikat ng doktor, pinapakinggan ang banayad at maayos na pagtibok ng puso nito hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng isang mahimbing at payapang antok. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Montecillo sa Maynila ay hindi na isang malamig na karsel ng mga lihim, kundi isang tahanang muling binuhay ng tawanan at liwanag. Sa ilalim ng pamumuno ni Via, ang Montecillo Logistics ay muling naging matatag at iginagalang sa buong bansa. Ngunit higit sa tagumpay sa negosyo, ang pinakamalaking tagumpay ni Via ay ang pagkakatatag ng Boses ng Pag-asa, isang pundasyong nagbibigay ng libreng gamot at legal na tulong para sa mga pasyenteng nakararanas ng pang-aabuso at kapabayaan. Si Teresita ang nagsisilbing kanang kamay ni Via sa pundasyon. Ang matanda ay wala na sa anino ng takot. Ang kanyang mukha ay puno na ng sigla habang tinutulungan ang mga nangangailangan, malayo sa mapang-aping sumbat ng huwad na utang na loob. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalakbay pababa sa abot-tanaw, ang malawak na bakuran ng mansyon ay napuno ng tunog ng masayang paglalaro. Isang batang lalaki na may malulusog na pisngi at nagniningning na mga mata, ang mabilis na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola. Si Leo, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay lumalaking puno ng talino at kabaitan. Wala sa kanyang isipan ang madilim na pinagmulan ng kanyang nakaraan. Tanging ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya ang kanyang alam. Mama, Papa, tignan niyo po ang saranggola ko, ang taas na ng lipad. Masayang sigaw ni Leo habang kumakaway sa 2 taong nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakangiting kumaway pabalik si Via. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kaganapan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Tadeus na ngayon ay isa ng ganap na katuwang ni Via sa buhay. Iniwan ng doktor ang kanyang klinika sa probinsya upang manatili sa piling ng dalaga. Iniaalay ang kanyang talino sa pagpapatakbo ng medikal na aspeto ng kanilang pundasyon. Dahan-dahang yumakap si Tadeus mula sa likuran ni Via. Inilalapat ang kanyang baba sa balikat ng dalaga habang sabay nilang pinapanood ang paglalaro ng bata. Ang bawat paghinga nila ay tila isang himig ng pasasalamat sa tadhana na pinagtagpo silang muli sa gitna ng matinding pagsubok.
You're thinking about Pampanga again, aren't you? Malambing na tanong ni Thaddeus. Napansin ang bahagyang pananahimik ng kanyang asawa. Minsan, hindi ko maiwasang maalala. Pag-amin ni Via, ang kanyang boses ay puno ng katahimikan. Pero hindi na dahil sa sakit. Naalala ko ito dahil kung hindi dahil sa dilim na naranasan ko doon, hindi ko matututunang pahalagahan ang liwanag na meron tayo ngayon. Natutunan ko na ang tunay na utang na loob ay hindi nasusukat sa pera o sa pagiging bulag na tagasunod. Ito ay ang kusang pag-aalay ng sarili para sa kabutihan ng iba. Hinawakan ni Thaddeus ang kamay ni Via at dahan-dahang inangat ang kanyang manggas. May isang napakanipis at halos hindi na makitang peklat sa kanyang pulso, isang tanging alaala ng gabing hinarang ng doktor ang kutsilyo ni Carmela. Yumuko si Thaddeus at iniwan ang isang napakatamis at napakatagal na halik sa ibabaw ng peklat na yon. Ang halik na yon ay hindi lamang para sa sugat sa balat, kundi para sa bawat sugat sa kaluluwa ni Via na ngayon ay ganap ng naghilom. Ang hapon ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang perpektong pagtatapos ng araw. Mula sa malayo, ang boses ni Don Tarcisio na masigla ng nakikipaglaro kay Leo ay umabot sa kanila. Ang lahat ng pait, ang lahat ng pagtatraidor, at ang lahat ng laso ng nakaraan ay tuluyan ng tinangay ng hangin. Iniwan ang isang kinabukasang binuo sa pundasyon ng tunay na katapatan, katarungan, at wagas na pagmamahal. Ang huling silahis ng araw ay dahan-dahang naglaho sa abot tanaw, nagiiwan ng mga bahid ng kulay ginto at lila sa malawak na kalangitan ng Maynila. Sa balkonahe ng mansyon ng mga Montesillo, nakatayo si Via habang pinagmamasdan ang payapang paligid. Ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng mga halaman sa hardin ay nagdala ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang hindi na puno ng takot, kundi ng wagas na kapayapaan. Sa loob ng mahabang panahon, ang salitang utang na loob ay naging isang mabigat na kadena na sumakal sa kanyang pagkatao. Ginamit ito ng mga taong mapagsamantala upang gawin siyang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Via na ang tunay na pasasalamat ay hindi kailanman dapat maging mitya ng pang-aabuso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa mga kasalanan ng pamilya Reyes, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa lason ng paghihiganti. Hindi niya pinatawad ang kanilang krimen, ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging biktima, at doon nagsimula ang kanyang ganap na paggaling. Ang mansyong ito, na dati ay saksi sa kanyang mga piping pagsamo, ay isa na ngayong kanlungan. Sa bawat sulok ay maririnig ang masayang tinig ni Leo na tila isang himig ng kagalakan at ang mahinahon na pag-uusap ni na Don Tarcisio at Teresita. Ang kanyang ama ay hindi lamang muling nakalakad ng bahagya, kundi muling natutong tumawa ng walang halong pag-aalinlangan. Ang hustisya ay nakamit hindi lamang sa loob ng korte, kundi sa bawat sandali ng kanilang malayang pamumuhay. Naramdaman ni Via ang maingat na pagtapak ng mga sapatos sa sahig na kahoy sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumarating. Ang pamilyar na init ng presensya ni Thaddeus ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit ang doktor at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Via, isang haplos na puno ng pagkilala at pangako. "Everything is so quiet tonight, isn't it?" Mahinang bulong ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika sa pandinig ni Via. "It is the kind of quiet I used to dream about, Thaddeus." Tugon ni Via habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Yung katahimikan na hindi mo kailangang magbantay kung sino ang papasok sa pinto. Yung katahimikan na alam mong ligtas ka dahil may isang taong hinding-hindi bibitaw sa kamay mo. Inikot ni Thaddeus ang dalaga upang iharap sa kanya.
Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nag-uusap sa isang lengguwahe na sila lamang ang nakakaunawa. Isang lengguwahe ng mga sakripisyong ginawa sa dilim at mga pangarap na natupad sa liwanag. Dahan-dahang iniangat ni Thaddeus. Thaddeus ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Via. Ang kanyang hinlalaki ay dumaan sa labi ng dalaga nang may matinding pag-iingat at paggalang. You taught me that healing is not just about medicine, Via. Pag-amin ng doktor, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga. It's about the courage to hope again. Pinatunayan mo sa akin na kahit gaano katagal ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong lumaban. Bilang sagot, dahan-dahang inabot ni Via ang leeg ni Thaddeus at hinila ito palapit. Ang kanilang mga labi ay naglapat sa isang banayad at mahabang halik. Isang halik na nagsilbing huling tuldok sa lahat ng pait ng kanilang nakaraan. Ang haplos na yon ay walang dalang pangangailangan kundi isang purong pasasalamat sa tadhana na pinag-isa ang kanilang mga landas. Mula sa hardin, ang tinig ni Leo ay muling umalingaw-ngaw habang tinatawag ang kanilang mga pangalan. Ang batang iyon, na bunga ng isang masakit na nakaraan, ay naging pinakamagandang bulaklak sa kanilang bagong hardin. Ngumiti si Via sa gitna ng kanilang pagyakap. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso ni Thaddeus na sumasabay sa kanyang sarili. Ang kwento ng mga Montecillo ay hindi na tungkol sa pagtatraidor o sa maling konsepto ng utang na loob. Ito ay isa ng kwento ng pagbangon, ng katarungang hindi nababayaran, at ng isang pag-ibig na naging mabisang lunas sa lahat ng sugat. Habang tuluyang nilalamon ng gabi ang mansyon, ang bawat ilaw sa loob nito ay nagsilbing bituin sa lupa. Isang patunay na ang katotohanan ay laging mananaig at ang pagmamahal na may respeto ay ang tanging utang na loob na karapat-dapat bayaran habang buhay.